This is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes with Supreme Lending. And welcome to our episode 44 of Bahay Pinoy sa Tate. Hello, Alvin. Hello, Ate Elizabeth. Welcome to our live episode here at the Jose Rizal Community Park in Sacramento. Yes. Alam ba ninyo na nandito kami ngayon sa Filipino Fiesta of Sacramento? Correct. Here you go. And here we go. Mabuhay ang mga Pilipino. So fun. Sobrang saya. Teka muna, ba't hawak mo yung mic mo? Kasi gusto ko kasing nakahawak ako dahil pag sinasabi ko nalalaglag kaya sorry guys. Okay, ganun pala. Yes. Sobrang init. Sobrang init. Buti na lang, nagpapamigay tayo kaya ng may abanigo tayo. Ubus na nga eh. Pinatak grabe. Joseph. Lahat ng 322, ang bilis na ubos. Correct, kaya lahat ng tao naglalakad may abanigo. yung mga latecomers na hindi nakakuha, di ba? Oo nga, yes. Guys, it's so fun here. It's my second time last year tsaka this year. Ang daming mga goodies, ang daming pwedeng panoorin. A lot of food. Entertainment and good food. Yes. Yes, at may car show din doon and sa may dulo. car show sila talaga, oo. Yes, and guys, ito yung first time namin talaga mag-live take ng Bahay Pinoy sa Tate. Oo nga, no? yes. As you can see, people are working and walking in the background namin. Walking and having fun. And it's about what, 90 degrees today. Ang init. Or more, to be honest. Nandito kami. Pero sulit na sulit guys kasi ang dami namin nakikilala mga Pilipino. Oo nga. Ang dami namin nakikilala mga iba't ibang lahi, right? At marami kami nakikilala mga gustong humihingi ng tulong, magkabahay, humihingi ng tulong, magbenta, yung isa sa VA, yung isa naman VA, asking about VA loan. So, veteran VA loan, so mga nag-service sila. So it's so nice to be out here with people and also giving information kung ano kailangan nila. Correct, And tika mo na, ano ba ito? Ba't may malaking box tayo dito? Ano ba yan? Ay, oo nga pala. Okay, if you come here to our booth, we'll be here until 5 o'clock. You just fill out a survey with your name and your information, and you get a chance to win the karaoke machine and speaker. Uy, grabe yan ha. And we're gonna draw it today at 4 o'clock. 4 o'clock, 4 o'clock. Sorry na lang sa mga taong di nakakuha ng abanigo, pero sobrang sarap talaga, no? Kung gusto nilang humabol, we'll be here until 5 o'clock. Actually, we will draw the lucky winner at 4 o'clock. 4 o'clock, sa magandang karaoke natin. Ay, nako, ang init. Diyos ko po. Hindi na lang nag-shorts ako ngayon. Oo nga eh. Bumili kami ng halo-halo, tunaw agad eh. Oo nga, salamat sa halo-halo. Masarap pa. By the way, guys. Mangga yung mango yan. Mango yung ice cream. So, Elizabeth, tika muna. Taon-taon mo ba talagang ginagawa to? Oo naman. Siguro mga pang 10 taon ko na to. Last year pinamigyan nito banig eh. Oo nga. Pero basta benta ito. Banig. Ano next year? Kalesa. Hindi, next year baka payong na. By the way, we're gonna be here till 5 p.m. today. 8 a.m. pala start. Pero napakadaming mga iba't ibang mga foods talaga. May mga sisig. Oo nga. Ay, masarap yung sisig fries. Parang feel ko parang palaki siya ng palaki, no? Hindi, gusto ko tikman yung baboy boys. Ang daming pili. Mahaba pili sa baboy boys. Pagdating ko rito, sunog na ako. Pero masarap daw yung crispy pata nila. Grabe. Kaso nga lang, dapat kasi pumila tayo kaagad. Sobrang dami. Anyway, Elizabeth, let me ask you a question lang, right? Now, I know you've been doing this for quite a while, for a few years. Yes. Ano bang nakikita mo mga Filipino community dito at palagi ng parang feel ko parang I'm liking it here. Oh, really? So, parang solid ang mga Pilipino dito, no? Alam mo, I mean, here, actually, Elk Grove / Sacramento is the most highly populated ng mga Pilipino. Kasi alam naman natin na, most Filipinos, mga nurses sila. Alam mo ninyo na meron kaming 8 hospital sa Sacramento County, no? Region lang. Grabe. From Placer County to Yolo County, Sacramento County, and San Joaquin County, which is just the nearby. Kaya lahat ng mga nurses from different parts of the U.S. Or even parts of the world, like I have a client from Singapore, pupunta sila dito para, makakuha ng trabaho to become nurses. And Sacramento is such a huge county as well. Yes, hindi, tsaka hindi lang yun. Kasi
yung quality of living, Correct. tapos they have good public schools, tapos safe, and then at the same time, their money could go a long way. For sure, for para sure. makabili ng bahay. For Kasi sure, kung pupunta sila ng San Francisco Bay Area, 1 million. Yeah. Pero sa totoo lang, feel ko lang talaga Sacramento County, the whole, I feel ko talaga the Filipino communities are getting bigger. Oo nga, yeah, very tight. Grabe, correct, oo nga. Sikat na sikat ka nga rito. Talaga, syempre naman. Kasi mga kliyente, daming kliyente rito. The Filipino Realtor of Sacramento. Correct. Grabe. Natutuwa ako. Picture naman tayo. Sikat na talaga. Natutuwa lang ako kasi nakikita ko talaga yung impact mo sa community na Sacramento. Oo naman, yes. Kasi para bang pag natutulungan mo, lalo na mga Pilipino magkabahay, nako, I mean, alam mo naman tayo, meron tayong tinatawag na utang na loob. Talagang hindi ka nila makalimutan pag natulungan mo sila. Yeah, sobra. Balik sila ng balik. Ay nako, dito ka na kay Ate Elizabeth, natulungan ako magkabahay. Tama, ay, dito ka na kay Ate Elizabeth, natulungan niya ako mag-upgrade o mag-downsize. Kaya nga natutuwa ako dahil ang daming mga kliyente. Ay, Elizabeth, kilala kita eh. Di ba? Picture naman tayo. Sobra, celebrity na to si Elizabeth. Namigay na lang alam na. Namigay lang alam. Anyway, ma-fun lang talaga. Kaya nga, di ba, nung Christmas, ano ba yun, nung appreciation party natin. Sobrang saya din. Di ba sabi natin, kailangan nila mag-name tag. Oo nga eh. Kasi minsan, hindi ko na nakilala. Kasi alam mo naman, pag nagkakaedad na. Bagay. Nagigiba ka ka. Tsaka ang dami kasing kliyente. And again, kanina talaga, ang dami lang nag-walk-in, Elizabeth, natutuwa lang ako. Pero anyway, nakakatuwa naman. Yes. And I've seen most of the clients na nag-grow, bagong kasal, nagkaanak ng isa, dalawa, tatlo. Yeah. Diba? Nakita mo yung growth nila from the beginning. Alam mong nakakatuwa yung mga tinulungan ko nung araw. Kasi siyempre, I've been a realtor for 17 years. Yung mga anak na nila, ang mga bibili next lang generation na. And most of them, nurse din. Sinusundan nila yung yapak ng mga kanilang magulang. Tama naman yun. Yes, nga. Di ba yung ikaw dalawang anak mo nursing na rin sila, susundan nila yung yapak ng nanay nila. Di ba? So anyway, gusto ko matanong sa'yo. Ano yun? Oo nga pala. Ano bang isang kaugalian ng isang Pilipino na gustong-gusto mo? Kaugalian? Yes. Yung para bang na kapag alam mong ugaling Pilipino talaga. Mapagbigay kasi tayo eh. Mapagbigay ng ano? Hospitality. Magaling tayo sa hospitality. Maalaga tayo. Maasikaso tayo. Kaya nga tignan mo mga RN ng Pilipino, mapagmahal in some ways. Oo nga, mahilig sila sa caring kasi caring talaga tayo. Ayaw mo tanong yung pinaka-pangit na pinaka-ayaw ko. Hindi na. Sige. Ano naman ang ugali ng Pilipino na medyo naaanoy ka, naiinis ka? Ayoko na. Yung totoo ha? Totoo tayo ha? Oo, totoo. Talaga. Sige, ayan, sabi mo sa kanila, ayan, nandiyan sila. Grab mentality, mahilig tayo mag-down ng people sometimes Grab mentality? Kailangan, hindi, marami kasi minsan, alam mo, inggit, di ba? Maraming ganyan, parang feel ko lang na parang as a Filipino, as a whole community, mag-ano tayo, angatin natin lahat ng isa-isa. Yung parang crab mentality, hindi alam mo palagay ko, nakuha rin natin yan sa mga Spaniards. Kasi yung mga most, yung ano nila, yung culture nila, parang ganun din yata sila. Pero isa lang naman yun. Pero we have Filipinos, we have so much culture natin, napakaganda. Pero na-experience mo na yan, yung crab mentality. Marami tayo yan, di ba? Ang Pilipino, di ba? Sorry di naman lahat, di ba? Mahilig lang, chismis dito, mahilig magbaba. Yun. Marites! Oo! Si Marites at si Parites! Oo, ganyan. Yun lang naman, pero you know what? We're very, very, kumbaga ba, caring tayong mga Pilipino. Correct. Hardworking din tayo. Correct, hardworking. Oo, yun naman tayo. Hindi tayo marunong magreklamo. We work hard din lang. Hindi, pero sa Pilipinas, maraming pasaway. Maski saan naman, pero pasaway, iba rin ang pasaway ng Pilipino kasi, no? Oo nga, sinabi mo. Determinado, pero mahilig din tayo, kung magsasaway talagang pasaway tayo. Ikaw naman, ano bang, eto naman, tatanungin kita, sa Pilipinas, di ba, alam naman natin Pilipinas. Oo, sa Pilipinas. Kung tatanungin ko sa'yo, yung, di ba, meron tayong pambansang bayani, pambansang ibon, ganyan. Sino, ikaw, if there's anything that you could remember nung bata ka na naging parang, kumbaga ba, you look up to,
na bayani. No? Hindi ko natatandaan mo pa. Siyempre, yung pambansang bayani, si Jose So, Rizal. Chris, nandito tayo ngayon. Oo, Jose Rizal. which is Jose Rizal. We're in the Jose Rizal Community Park. Oo, tama. Oo, kasi maganda sa kanya, hindi niya ginamit yung what we call yung violence. Parang siyang Martin Luther King. Tama, oo. Na ginamit niya yung talino niya at saka influensya niya para maiangat ang mga Pilipino. Yes. They're free, my friend. Yes. Yeah, we're in the middle of the podcast. Say hi if you want to hi. Yes. Just we could give you one. Correct. So that's good. That's why nandito rin tayo sa Jose Rizal Park na to, di ba? Right? Yes, correct. That's very good. Oh. Yes. So, gusto mo tanongin naman kung anong kaugalian ng Pilipinong gustong-gusto ko. Ano? Tatanong ko sa'yo. Okay, ang kaugalian ng Pilipinong gustong-gusto ko, very family-oriented tayo. Totoo naman yun. Yes, oo. Totoo naman yun. On top of that, because we're so family-oriented, mahilig tayong mag-party. Sobra. Pero when we party for food kasi gusto natin ng masarap na pagkain. Tsaka gustong-gusto natin na maski yung mga anak natin kung pwede, dito na kayo tumira hanggang magkaapo na kayo. Parang ganun, di ba? Gusto mong makipisan. Hindi kasi di ba yung ibang lahi, dapat 18 years old, alis na agad dapat, di ba? Hindi tayo ganun eh. Like, minsan we mga anak natin, dito ka na. Hindi kasi nga, I mean, that's the Filipino way. Family-oriented talaga tayo. Oo, kahit na may mga anak na doon pa rin nakatira sa mga magulang, di ba? And yun na naman ang gustong-gusto ko rin dito sa ganitong festival fiesta kasi nakikita mo yung mga kultura, may mga nakabarong kanina. Oo nga, correct. Ang dami nakabarong. Tsaka dami yung mga pamilya, dala pa nila yung mga aso nila. Sobrang saya. Mga anak nila, lola nila, lolo, tiyo, tiya. Ikaw ba sa Pilipinas, nakakapunta ka ba sa mga fiesta-fiesta? Oo naman. Iba rin yung fiesta doon, di ba? Gusto namin ng fiesta kasi... Ano mga palaro ng fiesta doon sa Pilipinas? Hindi kasi sa Pilipinas, pag nag-fiesta, pwede kang pumasok na kahit kaninong bahay, kahit di mo kilala. Kain lang, para makikain. Kasi yung buong barangay fiesta, di ba? Lahat naghahanda. Di ba nga sa Pilipinas, kahit wala nang ianda, mangungutang pa para makakuha. Yes. Tsaka hello! Say hi! Hi! Hi, I'm Elizabeth. I'm the mom. We're in the middle of a podcast. Here, I'll give you a flag from Charles. Yes. Wave it up. Okay, bye-bye. Pero natatandaan ba yung mga palaro sa Pilipinas? Yes. Yung mga fiesta? Ano yung mga natatandaan mo mga palaro? Yung mga, Agawang buko. Agawang buko. Okay. Pero mga pataasan ng ihi eh. What? Meron minsan, may nakita ako na parang ganun. Wala ba? Anong alawa? Sorry pero may ibang barangay siya. Para sa'yo ba gano'n? Oops! Okay, sorry. Okay, go ahead. Ano pa? Boxing, meron boxing, di ba? Sabong. Sabong? Hindi, yung shato. Oo. Shato. Tumbang preso. Tumbang preso. Yun ang mga palaro ng mga bata. Yun na minsan, maagawang buko, tapos merong oil pa. Yun ang natutuwa ko nung natatanda ko sa Pilipinas. Oo nga. At saka yung aakyat sila ng yung puno para kung sino unang makakuha tapos ng buko. Tapos yung puno may oil. Parang makakatanda ko nun. Anyway guys, like I said, we'll be here till 5 p.m. Yes. Okay, we still have more flags and more goodies to give away. So we have the karaoke growing at 4 p.m. Teka muna, hindi mo pa natanong kung ano naman ang ugali ng Pilipino na hindi ko gusto. O nga pala. Nako. Ito since binotap mo niya, walang filter to. Ano ang ugaling Pilipino hindi mo gusto? Ang ugali ng Pilipinong hindi ko gusto is yun, may mga Pilipino kasi na mahilig mag-chismis. Marites o di ba kasalanan yun? You're not supposed to gossip. Pero parang nasa dugo na natin yun eh. Oo nga, bakit nga ba? Bakit kailangan pag-usapan yung ibang buhay? Mahilig tayo sa mga chika-chika, mga gano'n. Yes, yun ang hindi ko gusto. Kasi nga naman, di ba, kasalanan yun. Oo nga, when you gossip, di ba? Lalo na kung hindi totoo. Correct, diba? kasi kasi may mga, maybe parang appears to be, pero hindi naman totoo, di ba? Sabi niya nakita niya parang gano'n, di ba? Pagkatapos, magbo-blow out na ng proportion, yung kasinungalingan, magiging parang katotohanan na. Which is hindi maganda. Yun naman talaga sobrang chismis lang talaga. Oo nga. Tingnan mo na,
Anong palagi mo magiging prices mo next year? Next year? Oo. Prices Ano, saan? to giveaways pala. Giveaways? Pagdali ko na naman, ha? Hindi ko alam for next year. Kasi magbenta to, baka next year, baka payong na. Dalang init. Pero teka muna, sige. ganito, meron akong gustong anyayahan dito sino? sa ano natin. Tara. Dito sa ating si Kuya like, Bong. Kuya Bong. Yes, si Kuya Bong, siya yung kapatid ko. Dito ka muna, Kuya Bong. Na pwede nating tanungin. Halika dito, Kuya Bong. Pachicharong baboy na eh. Welcome to, Pasok ka dito. Welcome to Bahay Pinoy sa Tate. Ayan, hawakan mo yan. Say hi to everyone. Ay, kamusta kayong Dito, lahat? huwag masyado malapit. Nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Sana. Yes, si Kuya Bong nandito, sinusuportahan kami dito sa aming Filipino Fiesta. So Kuya Bong, ano mga gusto mong ikwento sa kanila? About what? About sa fiesta sa Pilipinas. Kumusta ba nung namimiesta ka sa Pilipinas? Okay naman, masaya. Ayun naman, every month pag nag-start, usually, kapag May, panahon ng piyesta sa Pilipinas. Anong month? May. Pero iba't ibang town, iba't ibang patron saint. Oo nga. Ako kasi ang fiesta nila parang they base it on the patron saint, di ba? Tapos nagpaparade, di ba? Parang Santa Cruzan, o mga ati-atihan, mga ganun, di ba? So kumusta ang culture sa Pilipinas pag fiesta? Normally, it starts with a mass. Siyempre, festive atmosphere. Oo, tapos may parada. May mga papageant. May mga pageant pala kasi mga Pilipino. May mga battle of the bands. Battle of the bands. Tapos meron pang mga street dancing competition. May street dancing. Nga pala. Talagang pinagagastusan. I mean, ano ba? Local government. Naglalas ba ng 1 year or 2 days? One day. Grabe naman yung 1 day or 2 days. Hindi, usually, katulad sa atin, sa bayan ng Tanay, 2 days, di ba? 2 days? 3 days, pero... 3 days? 3 days, pero ang pinaka-climax nun yung last day eh. Yung last day? Yeah. Okay, so let's say sa Pilipinas, di ba? Sa first day, anong ginagawa nila? More like parade. Yeah, parade. Tapos alam ko may sayawan sa plaza eh. Di ba nagsasayaw sa plaza? Yeah, sa atin, parade ng parade ng bawat barangay. Tapos, may contest ba? May contest? Parade ng mga iba't ibang civic organization sa bayan. Yun. Nandun sila. Ano pa? Pagkatapos ng parade, what about second day? Anong ginagawa ng mga tao pag fiesta? Nakikikain sa mga bahay-bahay? Nagiinuman yun. Siyempre, hindi mawala dyan yung inuman. Batik na yun, di ba? Oo nga. Malulungkot sila pag walang inuman. Hindi, tsaka uso sila sa videoke, di ba? Yung mga tao, nag-videoke sila. Ang natatanda kapag araw ng piyesta, wala ka nang marerenta na karaoke machine. Kaya ka pa-reserve Kaya ka naman pa-reserve ka na. Oo nga pala. Okay. So walang pasok yung mga school at saka yung mga workers, no? Pag holiday. Okay. Ano naman ang paborito mo? Anong gusto mo pag piyesta? Gusto? Yeah. Yung inuman. Kantahan. Yun lang. Kantahan, okay. Kasi yung kainan, matik na rin yun. Oo nga, yes. Pero paano naman yung mga taong walang maihanda? Di nakikikain sila kapitbahay. So kapag wala kang ihanda, ikaw na lang makikikain? Oo. Okay. Pero medyo lumayo-layo ka ng konti para hindi ka kilala. Ay, parang hindi ka kilala. Kasi may iba sila nahihiya hindi rito ako tapos makikain. Oo nga. Pero teka muna, pwede ka bang pumasok sa kahit kaninong bahay kahit di ka kilala para makikain? Pwede naman, pwede. Lalo na kapag yung naghahanda, mayaman. Kapag alin? Mayaman nung naghahanda. Wow! Hindi ang haba ng pila? Kasi katulad sa atin, sana may kakilala ako dyan eh. Ang estilo niya, pag hinanap niya si Tio, ano ba, may pupunta silang piyestang, may bahay, Tapos may mesa siya, di nila kilala. Tatanungin nila, lalo mo si Tio? Sabi, sino ba Tio? Ganito, ganyan. Ay, hindi. Kumain ka lang muna. Pag sinabing kumain na sila. Pasok na sila. Hindi na sila nag-elaborate.
Kasi wala na parang bantay. Start conversation lang. Nintay lang nila na invite sila. Ay, ganun pala yun. I see. So anyway, okay. So ganun pala, kahit stranger ka, pwede ka pumunta sa bahay-bahay. Paano kung halimbawa magnanakaw? Wala naman mga magnanakaw pag yung lulooban ka? Hindi, syempre pag pag fiesta? Kapag fiesta, open yung house mo, itabi mo na yung mga valuables mo. Alam may pakalat ka. Kasi mga salapi dyan, kasi yung mga tao na, in and out sila, in and out. In and out, oo nga pala. Bayanihan talaga. I see. Bayanihan talaga. Okay. At saka usually, mga ganyan occasion, maraming nagsasalisidya, kaya always be cautious. Oo nga, okay. So anyway, there you have it. This is my Kuya Bong. He's actually my oldest brother. And I invited him here at Bahay Pinoy sa Tate para pag-usapan ang, kultura ng fiesta sa Pilipinas at also Filipino fiesta here in Sacramento. Yeah. So anyway, there you have it. So hope you enjoyed our episode. Until next time, and we'll see you here at Bahay Pinoy sa Tate!